So ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Ano ang kapalaran ng SMNI? Mababasa na po ninyo ang patutunguhan po. Tambak po yung nakalkal na violations. Pati yung paglipat ng corporate ownership. Walang napag-alaman, walang prior approval. Napakainit mga kababayan yung hearing ng Kongreso kanina sa issue ng fake news ng SMNI. Ngayon, ayaw sagutin ni Ka Eric yung mga katanungan ng mga congressmen. Ayon, contempt. Sinight in contempt mga kababayan, kulong for 30 days. Ayan po, House Jails SMNI host Shelly Sosed, Speaker spent 1.8 billion in trips in 1 year. Pinipilit kasi ng mga congressmen na isoka niya kung sino yung source. Ayaw talaga magsalita ni Ka Eric. Nagpa-contempt na lang. Baga naman na niya, Mr. Maravillas, wala man talagang source. Malamang po, malamang tinimbrihan lang ng kung sino para siraan si Speaker Martin. Kasi pumatas na si Speaker Martin po kay Inday sa survey. Yun mga kababayan, yung malamang na agenda. Ayon, nadama yung SMNI. Nakalkal po ang daming violations. Hindi lang po sa franchise. Lumabas doon sa investigation. Pati mga kababayan, violation ng ating konstitusyon. Di namumuro na niya Mr. Maravillas yung SMNI. Ito po yung pag-cite in contempt at diretso nang dinala sa kulungan ng Kongreso si Ka Eric. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Lanco Business Park, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung ating kwento. So, sabi dyan sa balita ng Inquirer, si Ka Eric, SMNI host, pinakulong ng Congress. He is being penalized for failing to reveal who gave him the supposedly wrong information about the speaker's travel expenses. Pangalawang hearing na po ito ngayon, mga kababayan. Wala pa rin siyang sinasabi kung sinong specific na tao. So yun ang inabot niya mga kababayan. So sabi dyan, during the hearing of the House Committee on Legislative Franchises, Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel moved to cite Celis in contempt. Then Pimentel asked that SMNI host be detained until the panel finishes and forwards its report on the matter to the plenary. So ano niya Mr. Maravillas, ang tingin mo? Ano ang kapalaran ng SMNI? Mababasa na po ninyo ang patutunguhan po.
Tambak po yung nakalkal na violations. Pati yung paglipat ng corporate ownership. Walang napag-alaman, walang prior approval ng Congress as required mga kababayan. Yun ang napag-alaman other than the usual violations sa pagkakandak ng mga interviews para masabi natin na fair, truthful yung kanilang dissemination ng mga information. Yun mga kababayan yung nakalkal sa hearing kanina. Pimentel made a move to punish Celis after he failed for the fourth time to answer Quezon City's 2nd District Representative David Suarez request to reveal who was his source reportedly from the Senate. Iwas posoy po yung ginawa ni Ka Eric. Yung naiwan po doon sa sa committee hearing si Badoy. Kawawa po. Ginisa ng todo. Nagkabulol-bulol. You see? Kawawa yung sinapit ni Badoy po. Yung angas po, pag napanood ninyo sila na dalawa sa programa, yung kanilang tapang at angas na wala lahat. Kasi nga po, sukol na sukol yung pagsisinungaling. So, sabi rito sa report ng Impact Leadership, at the beginning of the Committee on Legislative Franchises hearing, Sunshine Media Network International anchor Jeffrey K. Eric Celis made a request to strike off the record the statements he made during the last hearing on the basis that he lacked absence of legal advice. Sabi niya, may I manifest respectfully and humbly that all the statements given under oath in the absence of legal advice and assistance may be granted to be stricken off the record, sabi po ni Celis. However, chairperson of the committee and Parañaque City 2nd District Representative gave a statement to clarify Celis' claim. Kung ang ginagamit niyo po ay yung hearing nung huli at wala kayong representasyon, hindi po namin kasalanan. Kasalanan po ng mga abogado ng SMNI. Dahil sila mismo on record ang nagsabi that they are here to represent SMNI and not the anchors. Sabi po ni Gaston Bunting, gustong ipatanggal. Paano naman anya Mr. Maravillas? Yung mga statements anya nila, yun mismo yung lumubog sa kanilang posisyon. Yan nga po. Mahirap kasi yung nagsisinungaling. Siyempre, mahuhuli. Now, meanwhile, mga kababayan, yung kanilang patron na si Maudigs, may panibagong trouble. May panibagong kaso. Dito sa balita na ng Philstar, Castro accuses Duterte of second death threat. A Filipino congresswoman accused former President Rodrigo Duterte on Monday of threatening to kill her for a second time. House of Representative Deputy Minority Leader Franz Castro made the allegations in his supplemental criminal complaint filed with the prosecutor in Manila. Lalong nalubog po sa problema siya, si Maudigs. Yung sa hearing nga po, hindi man po mag-appear. Sabi niya, Mr. Maravillas, strong leader si Digong. Sabi nila, at matapang. Yun ang hindi natin maintindihan. Yan po, Duterte no show. Yung picture pang ginamit dito ng Impact Leadership, yung kumakamot sa ulo. Duterte skips first hearing in grave threats case. Former President Rodrigo Duterte skipped the first hearing on the preliminary investigation of the grave threats complaint filed against him by House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Duterte's lawyers from the Law Office of former Executive Secretary Salvador Mijaldea appeared before the Quezon City Prosecutor's Office. Instead, they claimed that their client had not received isub pena for the hearing. Nagkakamot ng ulo po. Pero si Franz Castro nandun. You see? Di ba baliktad po? Yung matapang na leader, strong leader po, absent. Yung nagreklamo sa kanya, mga kababayan, present. Talaga naman Mr. Maravillas, baliktad ang lahat. Ganon nga po mga kababayan.
Sabi nga natin, ang lahat ng problemang ito, ang may gawa, siya man lang po, sila na pamilya, damay-damay nga lang po, at pati yung SMNI na damay. Ang lahat ng ito nag-ugat po sa sobrang pagmamahal sa confidential funds. Noong nagsimula yung problema mga kababayan, kabit-kabit yung issue. But anyway, before we end, congratulations sa ating mga bagong abogado. Lumabas na po yung bar exam 2023 bar examination. Ayan po yung top 20 UST yung number 1. Ayan po May taga rito din sa amin. Ayan po Pangilan ba to? UST Legazpi. Pang-10. Non Ses Trina Banyares, Aquinas University, UST Legazpi. Pumasok sa top 10. 89.26% yung top 1. So, nagkalat na po ito, mga kababayan, na result sa sa Facebook. Congratulations po sa inyong lahat. Ayan man lang po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasok-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man siya po gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.